Naka 38 points itong si Nuni Omot pero balewala yan dahil siya ay papalitan pa rin ng Magnolia pagkatapos nilang matalo sa Blackwater. Ikatlong sunod na to natalo ng Magnolia at wala pa silang panalo sa Commissioner's Cup. So ang mangyayari ngayon ay magpapalit sila ng import. Pangatlo na to ng Magnolia dahil yung una nilang import si Terrell Suarez hindi pa man naglalaro ay pinalitan na ng Magnolia at ang kinuha nga nila to si Omot. So ngayon mukhang papalitan din nila ulit. Ang tanong ngayon ng karamihan naman, import nga ba talaga ang problema dito sa Magnolia? Dahil kung titignan natin yung laro ni Omo, 38 points, abay okay naman yung mga numero nito. So ano nga ba ang problema? Ayon dun sa ibang mga fans ng Magnolia, kung nagbabasa kayo online, ang sinisisi na nila ngayon ay itong si LA Tenorio na hindi raw maganda magbalasa ng mga players niya at yung mga playing time ay parang hindi naman sapat. Pero mga players na sobrang haba ng playing time, pero namang sobrang kulang. At itong si Xavier Lucero, parang medyo kulang yung nagiging touches niya, no? Naka 6 out of 7 lang attempts niya. Pero dapat mas marami pa siguro dyan ang ibibigay dito kay Xavier Lucero. At marami pang ibang pwede nating masabi dito sa Magnolia. Pero sa ngayon, ang opinion ng mga fans ng Hotshots ay hindi naman yung import nila ang problema dahil maganda naman talaga ang nilalaro nito. Pero anyway, mukhang nagdesisyon na ang management ayon dito kay Homer Sison. So papalitan na nila to si Omot. Ang problema lang, kung yung style ng laro nung papalit ay para ding itong si Omot, ganun din ang magiging resulta. So magiging medyo komplikado ang mga susunod na araw para dito sa Magnolia Hotshots. Lalo na at kinakailangan talaga nila na gumawa ng malaking hakbang sa kasalukuyan. Tinawag naman ni Coach Yeng Giao na bias itong si Commissioner Willie Marshall. Medyo mabigat itong statements niya talaga, no? Dahil doon sa suspension na ginawa dito sa kanilang import na si Jalen Johnson. Sinabi nitong si Yeng Giao na yung ginawa ni Johnson ay natural reaction lamang na pagtatanggol sa sarili niya pagkatapos itong masapak nitong si Glenn Cobontin. Sinabi ni Coach Yeng Giao na tama lang yung ginawa kay Cobontin na pag-suspend dahil siya ang nag-umpisa ng gulo. Pero itong si Jalen Johnson ay dinedepensahan lamang niya yung kanyang sarili. At napakalaking bagay ng pagka-suspend nito dahil syempre apektado talaga sila. Sunod nilang laban ay magkakaroon sila ng walang import at ang kalaban pa nila index na kagagaling na alam naman natin ay magaling yung import niyan. So kung wala kang import tapos no limit yung height dito ngayong conference na to ay halos garantisado na matatalo ka. Kaya yan yung sinasabi ni Coach Yeng Giao ang dahilan kung ba't nila i-apila yung desisyon ng PBA na i-suspend itong si Jalen Johnson. Pero mabigat talaga yung sinabi niya na bias daw itong commissioner at baliwala daw kasi sa TNT kahit masuspindi ng 2 taon itong si Glenn Cobontin dahil syempre role player lang yan samantalang sila yung import ang nasuspindi. Pero sabi naman ng ibang fans, hindi na dapat kumante itong si Jalen Johnson at yan ang dahilan kung bakit ito tama yung ginawa ni Commissioner. Pero sa ngayon, nagsalita na itong si Commissioner Willie Marshall na talagang isususpend nila itong si Jalen Johnson at Glenn Cobontin. So hindi natin alam kung meron pang epekto itong gagawin na pag-apila ni Coach Yeng Giao. At yun ngayon, ang magiging talking point dito sa PBA yung pagtawag ni Coach Yeng na bias yung naging desisyon ni Commissioner Willie Marshall dito sa suspension ni Jalen Johnson at itong si Glenn Cobontin ng TNT Tropang 5G. Kagaya ditong Magnolia Hotshots, itong San Miguel Beermen ay naghahanap na ng kapalit para dito kay Marcos Lee. Very disappointing yung debut nitong si Lee. 4 points lang na score. Yan ang pinaka-worst debut sa lahat ng mga imports ngayong conference na to. Kaya walang duda na malamang ito ay palitan na talaga ng San Miguel. Lalo na at mabibigat yung mga susunod nilang kalaban, Converge at TNT. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong San Miguel naghahanap talaga ng import na pwede nilang makuha. Paulit-ulit na lang itong nagiging problema ng San Miguel dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Lagi silang nahihirapang humanap ng import na nababagay dito sa laro ni Junmar. Pero sa totoo lang, ang dali naman ng solusyon dyan. Kumuha sila ng isang import na meron perimeter scoring. Tignan nyo yung ginagawa itong Blackwater, itong si Robert Upshaw III, yung kinuha nilang import 7-footer pero may 4-point shot pa.
Lahat ng import dito sa PBA merong outside shooting, yun lang sa San Miguel ang wala. At ang nakakatawa dyan, San Miguel ang pinaka nangangailangan ng import na may perimeter game para mag-complement to sa laro ni Junmar Fajardo. At yan ang dahilan kung ba't marami ngayon na nagsasabi, palpak talaga itong naging desisyon ng San Miguel Beer na pagkuha kay D. Pero hindi na yung nakakapanibago dahil halos every conference naman ganyan ang nagiging sitwasyon. Pero parang hindi natututo ang management at paulit-ulit yung mga pagkakamali na kanilang ginagawa. So ngayon, tignan natin kung sino yung kukunin kapalit ng San Miguel at kung yung bang kapalit na yan ay meron ng outside scoring o perimeter game. Dahil yan talaga yung nababagay para dito sa lineup ng SMB. So sa ngayon, iyan yung magiging problema daw ng San Miguel. At sigurado tayo na itong si Coach Leo Austria ay pinag-iisipan ng mabuti kung sino pa yung pwede nilang makuha na import sa lalo at madaling panahon dahil sunod-sunod yung mga laro nila. Sa panig ng Barangay Ginebra ay wala pa ring update dito sa mga injuries na nasustain ng mga players nila. Hindi pa tiyak kung kailan makababalik itong si Jason David at itong si Scotty Thompson. Pero kumpiyansa ito si Coach Tim Cone na magiging maganda ang kalalagyan ng Ginebra ngayong conference kahit na malalaki yung mga import na kanilang haharapin. Siyempre marami nagtatanong paano kaya gagawin ng Ginebra kapag nakaharap na nila itong si Bol ng TNT Tropa na naka 40 points kagabi kontra sa NLEX. At siyempre ito si Robert Apsion ng Blackwater 7-footer, Kylor Kelly ng Converge. Kaya medyo dehado talaga Ginebra dito. Pero tignan natin, magaling na coach ito si Tim Cone. At sigurado iisip yan ng paraan para mapigilan yung ganitong klaseng advantage ng kalaban. Pero syempre kung ikaw naman itong Gene Keys, kinakailangan talaga na gumawa ka ng paraan para masiguro na yung mga imports, yung locals mo ay susuportahan to si Justin Brownlee. Dahil hindi naman po pwede na si Brownlee lamang yung magko-contribute sa kanila. At tiyak may hirapan si Brownlee umatake dahil syempre may mga 7-footer na ngayon. Kaya yan talaga yung pinag-iisipang mabuti ni Coach Tim Cone. Ngayon, pagdating naman dito sa mga local players, okay naman ang Ginebra dyan. Kinakailangan lamang talaga na magdagdagan sila ng support. At tignan natin kung yung injury dito kay David at kay Thompson ay makaka-recover sila kaagad. Dahil kung makarecover agad, good news yan sa Ginebra. Kung hindi makarecover, baka kinakailangan nila na gumawa ng trade para makasiguro na yung lineup nila ay magiging kompleto na at mabigyan ng ample time o sapat na panahon itong si Thompson at si David para makarecover dito sa kanilang mga injuries. Dahil yan naman talaga ang iniintay ngayon ng Ginebra, yung masiguro na magiging ready na yung kanilang mga players, lalo na at inaasahan na lahat makakapasok din naman ang Barangay Ginebra sa playoffs eventually. Kinakailangan lamang talaga na maging ready mga player. At bago tayo magtapos ay batiin na natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Anthony Alon, Mon de Guzman, Malyaring Mascareñas, Kat Sakino Docusin, Jonel Alagon, Romeo Conchada, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Enju, Ireneo Salangsang at lahat ng iba pa.